Besh, parating na daw si Fons. Nagpabili din kasi ako ng iba pang mga damit para sa iyo eh. At dala na rin niya mga files galing kay Mr. Guerrero. Salamat ha. Vanessa, anong iniisip mo? Gigilty kasi ako eh. Dapat hindi natin iniwan si Aling Merly dun sa sementeryo. Baka kung anong gawin ni Angel sa kanya eh. Vanessa, wala na tayong magagawa doon. And besides, pinili ni Aling Merly na magpaiwan para magawa mo lahat na kailangan mong gawin. Ngayon, huwag mong sasayangin ang pagkakataon na binigay niya sa'yo. Hindi ko sasayangin yung sacrifice na ginawa niya. I-expose ko si Angel. Yung pagpapanggap niya, Kara, sino man siya. At hahanapin ko yung totoong kapatid. Pero mahihirapan kang kumilos mag-isa. Tandaan mo, pinapahanap ka pa rin ni Marco para ibalik sa mental. Vanessa, paano kung sabihin na lang kaya natin kay Marco yung totoo? Kaya lang kapag nalaman ni Marco yung totoo, di kaya mag-iba yung kilos niya kapag kaharap na si Angel. Baka mahalata ni Angel. Masira yung plano natin. But Vanessa, we need all the help that we could get. Tusong kalaban yan, peking angel na yan. Kaya kailangan natin ang tulong ng lahat ng tao, lalong-lalo na ni Marco. Okay, sige o. Kahit tawagan niyo kahit na anong oras, paglalokit ko na yung asawa ko, okay? Kuya, kumalma ka naman. Paano ako kakalma, Angel? Hindi ko nga mahanap yung asawa ko eh. Hindi ko alam kung kumakain pa ba siya, kung may masisilungan ba siya. I'm sorry, Angel. Just under a lot of stress right now. Hindi kuya, naiintindihan ko. Feeling ko kasi wala akong kwentang asawa eh. Napaka-inutil ko. Wala man lang akong magawa para mahanap siya, para maprotektahan siya. Kuya, huwag mo naman sabihin yan. Kung mag-alala, mahanap din natin si Ate Vanessa. Salamat, Angel. Alam ko hindi kayo masyadong okay ni Vanessa, pero tumutulong ka pa rin sa paghahanap sa kanya. Hello? Hello, Marco. Listen to me very carefully. Una, meron ka bang kasama dyan? Lalong-lalo na si Angel. If so, just say yes. Look. I don't have time for games. Just tell me what this is all about. Marco, magtiwala ka na lang. May importante akong kailangan sabihin sa'yo tungkol kay Vanessa. At walang ibang pwedeng makaalam, especially Angel. Kaya uulitin ko, may kasama ka ba dyan? Yes. Okay, then I'll make this short. Puntahan mo ako dito ngayon sa Sundown Cafe. At walang ibang pwedeng makaalam nito. Make sure din na walang nakasunod sa'yo. Okay, sige. I'll be there. Rin, thank you ah. Dapat kasi ikaw na lang kumausap kay Marco eh. Lorraine, nagsinungaling ako sa kanya, niloko ko siya. Ayoko naman isang bagsakan explain ko over the phone. Kaya gusto ko siyang makita sa personal dahil gusto ko explain ng maayos. Kuya, sino yung tumawag sa'yo? Si Spencer. Nag-emergency daw kasi siya kaya kailangan daw niya ako para magsara ng shop. Alam niya ba na may problema ka rin?
Kung gusto mo, kuya, ako na lang pupunta sa shop. Para naman matuloy mo yung paghahanap kay Ate Vanessa. Angel, wag na. Kuya, sige na. Sasama na ako para pagkatapos ng gagawin natin doon, mahahanap ulit natin si Ate Vanessa. Angel, hindi nga pwede. Grabe ka naman makatanggi sa akin, kuya. Ba't ba ayaw mo ako sumama? Tinatago ka ba? May ayaw ka bang makita ko? Sorry, Angel, napagtaas kita ng boses. Like what I've said, sobrang stress ko lang talaga ngayon. Sorry din, kuya, kung naging makulit ako. Concerned lang naman kasi talaga ako. Gusto ko lang talaga makatulong sa paghahanap kay ate. Mabuti pa, ako na lang pupunta sa shop. Dito ka na lang. Bantayan mo na lang si Mikay for me, please. Kakusapin ko si Lexi para samahan ka. Sige, ako nang bahala kay Mikay. Thank you, Angel. Huwag mo akong gawing tanga, Marco. Alam kong may tinatago ka. Vanessa, relax. Huminga ka. Lori, kinakabahan kasi ako eh. Paano kung magalit si Marco dahil nagpapanggap ako? Paano kung hindi niya matanggap na pati siya niloko ko? Besh, I'm sure maiintindihan ka niya. Ginawa mo lang yung nararapat kasi yun lang yung way para labanan si Angel or Kiara or kung sino man siya. Kasalanan ko kasi ito eh. Masyado akong sabik na mabuo yung pamilya ko. Ay, ayan, simula pa lang niloloko na pala ako ng Angel na yan. Kiara. Besh, stop. Stop it. Stop blaming yourself. Hindi ka naman psychiatrist para makita na may diferensya sa pag-iisip yung impostor na yun. Si Angel, Kiara ang nag-take advantage sa'yo. Biktima ka lang. Siya ang may kasalanan. Kung nasan man yung totoong Angel, sana ligtas siya. Sana mahanap ko siya bago mahuli ang lahat. Angel, may pupuntahan ka ba? Tita, pupunta lang ako ng store ngayon. Bibili ako ng mga kandila. Bus na kasi yung sa altar eh. Alam mo, iutos mo na lang yan kay Tony. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa ating induction event. Pero tita... Alam mo, these are the requirements that you need to submit para maging isang ganap na member ka na ng Ladies of the Immaculate Heart. Requirements po? Oh, katulad ng birth certificate, baptismal certificate, ganun. Tita, kailangan pa ba nun? Kilala niyo naman po ako eh. Ako kilala kita, pero syempre, yung ibang sisters, kailangan malaman nila kung sino yung pinapapasok nila sa organization nila. May problema ba, Angel? Wala po, tita. Sige, sikasuhin ko na lang po yung requirements. Very good. Sige. Thank you. Lorraine, ano yung sasabihin mo sa akin? Nahanap niyo na ba si Vanessa? Love? Love? Love, thank God you're safe. Marco, I'm sorry, pinag-alala kita. Marami ako dapat ipaliwanag sa'yo. Teka. Bakit nakakausap mo na ako? Sabi ng doktor, it will take months para mangyari yan. Ano nangyari? Nagsinungaling ako sa'yo. Wala talaga akong sakit sa pag-iisip. Palabas lang lahat yun. Buti na lang friendship ko yung medtech sa lab. I-rush na daw yung DNA test. So bukas na bukas, makukuha na natin yung result. Meron po akong pilgrimage sa Holy Land next month. Pero ang kagandahan nito, I will not be going alone.
I will be going with the person na nagligtas ng buhay ko. Hindi kaya masunog si Angel sa huli. Ang bagay sa kanya, ang mabulok sa kanya, para pagbayaran niya ang patong-patong niyang kasalanan.